Hi, estudyante ka ba na nagbabala ka ng mag-drop ngayon kasi mahirap ang buhay, mahirap i-sustain ang tuition, mga panggastos. Nagbabala kang mag-focus na lang sa paghanap ng pera, maging trabahante, maging empleyado, o gusto mo na lang mag-business kaysa sa mag-aral. Tapusin mo 'tong video na 'to dahil may itatawid akong punto sa'yo. At kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle. 4 years ng experience ko about sa US bookkeeping. Meron na din tayong mga napagsilbihan ditong about accounting related, accounting software dito sa local, dito sa ating bansa. Ikukuwento ko sa inyo ang kwento ko about sa pagiging estudyante. Nakita niyo naman ngayon, naka-uniforme pa ako ngayon kasi galing pa ako ng school. May mga nagtatanong sa akin, ano nag-open up ng mga ka-batch ko ngayon na gusto daw nilang mag-drop na lang o ano bang masasabi ko kapag nag-drop sila, maghanap na lang ng trabaho o mang-empleyado na lang kasi sobrang hirap ng buhay. Sa mga hindi nakakaalam, drop out din po ako 4 years ago. Nag-enroll ako dati ng BSA, accountancy student ako. Hindi ko natapos yung first semester ko at nag-drop ako. Nag-focus na lang ako sa paghanap buhay, nag-focus ako sa naging empleyado ako, banana chip cooker, hanggang naging freelance bookkeeper ako, hanggang sa nagka-corporate experience ako about sa accounting, accounts payable clerk. So basically, kakabalik ko lang mag-aral, basically may 4 na taon na akong solid experience about accounting softwares, US bookkeeping and accounting, tax preparation, and etc. May ano na ako, may portfolio na ako, may credibility na ako at experience sa field na pinapasok ko. Pero bakit ako bumalik ng pag-aaral ngayon? Bakit ako bumalik na despite sa meron akong experience, may portfolio na ako, bakit bumalik pa rin ako sa pag-aaral? Ito yung sinasabi ko palagi at ina-advice ko sa mga nagtatanong sa akin kung gusto nilang mag-drop. Wala akong ibang sinasabi, ito, kinikwento ko sa kanila na nag-drop ako. Kinikwento ko sa kanila. Pero sa sobrang laki ng pangarap ko personal, nakikita kong mahihinder nito at hindi ko magagawa yung mga bagay na gusto kong napakalaki kapag hindi ko tinapos yung pag-aaral ko. May credibility na ako. May tiwala na ako sa experiences ko. May mga projects na akong natapos related sa accounting and bookkeeping. Pero bumalik pa rin ako. Kasi kung malaki kang mangarap, malaki yung gusto mong maabot, malaki yung gusto mong mangyari sa buhay mo, kapag andito ka sa Pilipinas, napakalaki ng tulong na may degree ka. At madadala mo yan sa kahit na anong aspeto ng buhay mo as long as andito ka sa Pilipinas. Alam niyo bang mas malaki pa rin ang porsyento ng mga graduate na naging successful sa business kaysa sa mga nag-drop at naging millionaire at successful sa business. Malaki pa rin yung, Makalaki pa rin yung percentage based sa statistics as a study ng mga naging successful sa business na grumaduate kaysa sa naging successful sa business na hindi grumaduate. So, kaya mo bang isugal yung possibility na maging successful ka at nag-drop ka? O pwede mo namang ipagsabay na habang nag-aaral ka, nag-e-execute ka ng business. Huwag niyong sayangin yung oras. Time is the most valuable resource as someone na pinakabata pa. Mga kabatch ko ngayon, mga nag-aaral 18, 17, 19. Ngayon, 23 na ako, magti-24 na ako this year. Pero binaliwala ko yan. Kasi sa sobrang laki ng pangarap, kailangan ko ang degree. At kakailanganin nyo yan sa buhay nyo. Kaya kung nagbabala kang mag-drop, gapangin nyo. Gapangin nyo, mahirap, sobrang hirap. Ah, Gapangin nyo kasi magiging worth it yan. Kapag malaki kang mangarap. Kapag maliit yung pangarap mo, mag-drop ka na, wala akong pake sa'yo. Joke lang. Basta lakihan ng pangarap. Pag malaki ang pangarap, yung degree malaking tulong sa'yo. It's a tool. It's a great resource para sa'yo in the future. Promise.
Yun lang, bye.